Mga kabunyog, mga kababayan, ah, tungkol po doon sa sinabi nitong bagong Solicitor General Darlene Berberabe, sabi ni Solgen Berberabe, i-review nila, pag-aaralan yung stand ng OSG o ng Office of the Solicitor General at posibleng mabago ito. Yung stand ng Solgen tungkol sa ICC. Maalala natin na nung Solgen pa si Minardo Guevara, magulo ang stand ng ICC, ng OSG tungkol sa ICC. Kasi ang gustong mangyari ni Minardo Guevara, huwag mag-cooperate sa ICC kasi hindi natin kinikilala ang jurisdiction nito sa atin. Kaya nga, nung inaresto si Duterte at tinorn over sa ICC at pinagpapaliwanag ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na na-involve sa pag-aresto kay Duterte, ayaw ipagtanggol ni Minardo Guevara. Kasi sabi ni Minardo Guevara, magkukonflict ito sa stand ng OSG. Kaya medyo alanganin yung mga ginawa ni Minardo Guevara sa OSG nung siya pa yung Solicitor General kasi ang ginagawa ng gobyerno sa ilalim ni PBBM, nagbago na ng stand eh. Nagko-cooperate na sa ICC. Sa katunayan, ang pinakahuling stand yung sinabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya na magko-cooperate na ang gobyerno sa ICC at magtutulong pa nga sa mga witnesses para maprotektahan ito at yung mga pangangailangan ng witnesses ay ma-provide. Kaya malinaw dito na yung dating stand ng OSG na hindi magko-cooperate sa ICC ay nabago na. Ay ngayon, may bago ng Solicitor General. Ang sabi ng Solgen, re-repasuhin nila yung dating stand ni Minardo Guevara bilang Solgen. At kapag nirepaso ng OSG, posible na yung stand ng gobyerno na nagko-cooperate na ang Pilipinas, ayun na rin ang magiging stand ng Solicitor General. Kapag gano'n na ang stand ng Solicitor General, ang tingin natin, mamumroblema si Bato. Mamumroblema si Bato. Bakit mamumroblema si Bato? Kasi kapag nagko-cooperate na tayo sa ICC, mayroon ng ganong stand. Malinaw na ang stand natin. Pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, talagang magko-cooperate na tayo sa ICC. Yung dati kasi, yung pag-aresto kay Duterte, medyo may gray areas pa eh. Dahil hindi pa ganun kalinaw na nagko-cooperate na ang Pilipinas sa ICC. Parang ang sinasabi nun ng gobyerno, hindi kami sa ICC nagko-cooperate, hindi tayo sa ICC nagko-cooperate, kundi sa Interpol. Kaya naman, hindi hayagang makapag-deklara yung mga officials ng Pilipinas na involved sa pag-aresto kay Duterte na ng kanilang ginawa. Kumbaga, parang may mga gray areas pa. Bakit mo ka magko-cooperate sa ICC gayong hindi mo kinikilala ang jurisdiction nito? Kaya tama itong gagawin ng Solicitor General na re-reviewin yung ating stand. At kapag ni-review at ang magiging stand na ay kikilalanin na ang jurisdiction ng ICC, kapag lumabas ang arrest warrant ni Bato, obligado na talaga tayo mag-cooperate. Kung dati ay parang ang sinasabi lang natin na hindi naman kami sa ICC nagko-cooperate kundi sa Interpol, ngayon hindi na. Talagang sasabihin na natin yan na ang pag-aresto natin kay Bato, kung ituturn over man si Bato, ay bahagi ng pag-cooperate natin sa ICC. Dahil kinikilala na natin ang jurisdiction nito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kapag lumabas ang arrest warrant ni Bato, tapos ang stand na natin ay kinikilala natin ang jurisdiction ng ICC, ang mangyayari nito, problemado nito si Bato. Kasi lagi ang sinasabi nila Bato, illegal yung ginawa ng gobyerno ng Pilipinas kasi hindi naman natin kinikilala ang ICC. Pero pag sinabi na ng gobyerno ng Pilipinas na kinikilala natin ang jurisdiction ng ICC upon the advice ng OSG,
wala nang dahilan para hindi tayo mag-cooperate. Kaya hindi na pwedeng questionin yan nila pa to. Kaya ito mga kapunyog, mga kababayan, pag lumapas yung opinion ni Soljen Berberabe at ang stand ay magko-cooperate na sa ICC, may problema si Bato. Kasi yung kasing pag-aresto kay Duterte, ginagamit nilang technicality yung issue na hindi naman daw natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Yun kasi ang official na stand ng OSG. Kaya nung hinihingi yung tulong ng OSG na idepensa sila Torre, sila Boying Rimulya, nung iniimbestigahan na ng komite ni Aimee, ayaw magdepensa yung OSG. Kasi conflict daw yun sa stand ng Solicitor General. Pero itong bagong Solicitor General, mukhang mas matino ito kaysa kay Minardo Guevara, willing siya na baguhin ang stand ng OSG pagdating sa ICC. At maganda yon. Pag binago ni Berberabe yung stand, mag-aano na ito, magiging compatible na ito sa stand ng gobyerno mismo ni PBBM at ng Secretary of Justice. Kasi sa ngayon, nung si Minardo Guevara ang Solgen, conflicting ang stand ng Solgen sa stand ng Secretary of Justice at sa mismong stand ng gobyerno ni PBBM. Kaya nagkakagulo-gulo noon. Kaya nung kini-questionan nila Aimee Marcos yung ginawang pag-aresto kay Duterte, hindi dinidepensa ng OSG yung mga officials ng gobyerno. Sa halip, pinabayaan pa ni Minardo Guevara. Pero ngayon, hindi na. Kapag binago ng OSG yung stand nito, itinuwid na nito, ikinorek na nito, pag lumabas ang arrest warrant kay Bato, hindi na masasabing illegal ang gagawin ng gobyerno kasi mayroon ng stand na malinaw. Sa gitna ng batikos, di mo pinapansin mga bintang wala ng saysay. Tuloy ang misyon mo para sa bayan natin. Kahit anong husga, di nagpapaapi. Pero bakit ba sila laging may hanas? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Pero ikaw, Bongbong, di ka nagpapaapekto. Tahimik na lumalaban, handang sumago pa sa dilim. O Bongbong Marcos, kalmado at matatag. Sa gitna ng unos, ikaw ay nakangiti lang. Kahit anong batikos, di mo pinapatulan. Dahil ang totoong leader, di napapagulo sa damdamin.